ito. Sabi ng Lord, give thanks to the Lord for He is good to all of us. Amen. Sige po, tayo po yung magpasalamat sa Diyos gamit ang worship. Lord, you are good
papuring pagsamba. King of glory, coming on the clouds with fire. Oh, love shades,
so, so good, Panginoon, sa aming lahat. And we will worship you, Lord, in spirit and truth, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Come on, malakas po na palakpak para po sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, napakabuti niyo po sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. Napakabuti niyo po at labis niyo pong minamahal ang bawat isa po sa amin. Salamat Lord sa buhay. Salamat sa biyaya po ng bagong buhay at biyaya po ng kalakasan sa oras na ito. At higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa biyaya po, sa opportunity na kami po ay makarating sa bulwagang ito upang magsamba sa iyo, Panginoon. At patuloy namin dalangin, O Diyos, anuman pong bahid karumihan, nakikita niyo sa bawat isa sa amin. Ina-acknowledge po namin kami, Panginoon, na nagkulang sa iyo. Kaya Lord, patuloy po ang iyong habag ay maranasan po namin. Likhaan mo kami ng dalisay na puso. Ang sa gayon, Panginoon, malaya pong makakilos at makapagministeryo, Panginoon, ng iyong Espiritu sa aming kalagitnaan because apart from you, Lord, we are nothing. Kaya Lord, salamat po at patuloy, Panginoon, na sa iyo namin tinitiwala ang gawain ito. Maging mga kapatid po namin na wala pa sa lugar na ito, patuloy mo silang ingatan na makarating din ng safe and sound sa bulwagang ito. Maging ang mga kapatid po namin, Panginoon, na nasa online, ingatan mo rin sila, kasabay sama-sama po kami, Panginoon, na patuloy pong magpupuri sa iyo at mag-aaral ng iyong salita. Nang sa gayon, Panginoon, kami po ay makalakad ng ayon sa iyong kalooban bilang isang mananagumpay, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo namin itinitiwala ang lahat ng ito at sa iyo lamang namin, Panginoon, na maingat ay babalik po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin po natin ang katabi natin na mapagpalang umaga. Ayan. So mapagpalang umaga po at siguro yung iba po sa atin ay parating pa lang at welcome din po sa ating pong mga nasa online. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Saan man po kayo naroroon, kami po ay nananalangin na naway kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At bilang bahagi po ng pagtitipong ito, maranasan po din nyo ang kalapitan ng Diyos na nararanasan po namin sa oras na ito. So ngayon po, tayo po ay October na. Ano po? 2 buwan na lang. Pasko na. Ano po? So October na po, the first, welcome po sa unang araw po ng buwan po ng October. Ano po? October 1 po ngayon. Tayo po ay darako po sa panibago pong tema. Ito po ay another na book po ni Pastor Vlad. Nang nakaraan po, for the month of September po, ang pinag-usapan natin is all about break free. At ito po ay another book po na mayroon siya na ating pong pag-uusapan sapagkat kailangan natin ito for us to reach the maximum potential is yung magle-level up tayo. Ano po? Kasi nasanay po tayo na ang lagi lang natin napapakinggan ay kailangan maging ma-delivered tayo or kailangan maging set free po tayo from any kind of bondages. So yun po yun, kaya yung pinag-usapan po natin. Ngayon po, ang pag-uusapan naman po natin for the entire month of October is all about fight back. Sabihin natin, fight back. Ayan, lalaban tayo, pabalik. At ang pinaka-subtopic nito, moving from deliverance to dominion. So pinag-usapan natin about yung dominion, ngayon, deliverance, from being delivered, kailangan makarating po tayo doon sa dominion. So titingnan natin. Kaya po, ang title ko po ngayon, na nakasulat din po sa kanyang aklat, hindi ko nailagay, Ate Jaisel. So ang title ko po ngayon, hindi ko siya nailagay, ang title po natin ngayon is about deliverance is not the goal. Okay? Deliverance is not the goal. Bakit kaya ganon? Kung hindi pala goal yung deliverance, ano ang goal ng Diyos para sa atin? So titingnan natin, pag mapapansin ninyo yung tema, moving from deliverance to dominion. So, basahin po natin ang salita ng Panginoon na magiging reference po natin dito po sa Psalm 149, beginning verse 6 hanggang 9, doon po sa New Living Translation. Sabi rito, let the praises of God be in their mouths, in a sharp sword in their hands, to execute vengeance on the nations and punishment on the peoples, to bind their kings with shackles and their leaders with iron chains, to execute the judgment written against them. This is the glorious privilege of His faithful ones. Praise the Lord. Sabi sa Tagalog po, papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas. Hawak-hawak ang espadang dobling talim at matalas, upang bawat mga bansa magmalabis ay gantihan.
at bigyan ang mamayan ng parusang kailangan. Mga harit maharlika ay kanilang bibihagin, sa tanikalang bakal silang lahat ay gagapusin. Upang sila ay hatulan sang-ayon sa itinakda, ito ang siyang karangalan ng kanyang pinagpala. Purihin si Yahweh. Ang Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So makikita natin dito sa talatan na to, as our theme verse po, makikita natin dito yung transition. Kasi sabi rito, isigaw natin ng papuri para sa Diyos ng may kagalakan, para praising po. Pag sinabi kasi malakas, ibig sabihin mayroon punong-puno po tayo ng kagalakan. At habang hawak-hawak naman po natin ang sword of the Spirit. Ano yung sword of the Spirit? It is the Word of God. Kung naalala po ninyo, nung tayo po ay nag-series po about Nehemiah, si Nehemiah po mayroon po siyang goal. Ang goal po niya ay muling itayo po ang Wall of Jerusalem. Sapagkat yun po yung nagbibigay po ng assurance or ng security sa bayan po ng kanyang pinagmulan po. So habang sila po, dahil po sa mga kalaban, habang sila po ay nagko-construction, ang isang kamay po nila ay nagtatrabaho, samantalang ang isang kamay naman nila ay hawak po nila ang literal na tabak. Ano po? Literal, talagang tibak po. Pero dito po, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, habang tayo po ay nagpupuri sa Kanya ng malakas, sinisigaw natin ang papuri para sa Diyos, hawak-hawak din po natin ang sword of the Spirit, which is the Word of God. So why? Bakit kaya ganito ang pagkakabigay po sa atin? Because alam po natin at hindi po lihim sa bawat isa sa atin that ang kalaban po natin ay hindi natin nakikita. Okay? Kung mayroon man tao nang iinis sa atin, kung mayroon man taong nag-aagrabyado sa atin, kung may mga tao man na nais tayong saktan, hindi yung tao mismo ang gustong magkasakit sa atin. The spirit na nagpo-possess sa tao na yon, na nagtuturo sa kanya para saktan tayo. That's why malinaw po sa Bible that our battle is spirit. Okay? Ang battle natin ay spirit. Ibig sabihin, mayroon tayong kaaway na hindi natin nakikita. Okay? Mayroon tayong kaaway na hindi natin nakikita. Kaya po ang paraan para matalo natin siya, tayo po ay sa pamamagitan ng ating pagpuri sa Panginoon by shouting the praise of God. Sabi doon ng malakas at habang bit-bit naman po natin ang salita ng Panginoon. Pag sinabi natin bit-bit, nandun po sa atin yon. Alam natin kung anong word of God na pwede nating ibato sa ginagawa ng kaaway sa atin. We have plenty of words of God na nasa ating isip. So ganun po yon ang ibig sabihin po nito. Kaya po, ngayon po, titingnan po natin para po mabigyan tayo ng background, kasi i-introduce ko lang po ito. Sabi ng deliverance na pinag-usapan natin for 1 month po, deliverance is the action of being rescued or set free. Okay? Yung pagpapalaya, ito po daw po ay pagkilos na kung saan tayo po ay nirescue. So during the time po na ang Panginoon po ay nakita niya yung kanyang bayan, ay napunta po ng Ehipto at sila po ay under the bondage of slavery or alipin po sila ng bayan po, ng bansa po ng Ehipto. So gusto ng Diyos silang ma-delivered. Kaya po inutusan po niya si Moises para dalhin po sila sa promised land. So nung sila po inalis po, the moment na makaalis po sila sa Ehipto, the land of slavery, sa bayan po ng Israel, sila po ay, ibig sabihin, nag-take action ng Panginoon through the life of Moses at sa pamamagitan ng kanyang mga himalang kapangyarihan na pinakita po doon sa Pero, sila po ay nirescued and they are now set free. Okay? Habang naglalakad po sila sa wilderness patungo sa promised land, sila po ay delivered na. Okay? Delivered na. Now, pag ilalagay po natin sa context ng buhay natin sa ngayon, when the time we accepted Christ as our Lord and Savior, we are delivered from the bondage of slavery. Hindi na tayo alipin ng demonyo, tayo po ay pag-aari na po ng Diyos. Kaya lang, katulad po ng bayan ng Israel, lumabas pa lang po sila sa Ehipto. Lalakarin pa po nila yung wilderness para makarating po sila sa lupang pangako. Tayo rin po, we are walking in the wilderness because ang totoong tahanan po natin ay langit. That's the promised land na binigay po sa atin ng Panginoon pag nilagay mo sa context po ng ating pong eternal life. So ibig sabihin, nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo, ikaw po ay delivered na. Ibig sabihin, wala nang possession sa iyong demonyo. But yung deliverance na yon, kaya ang title natin, deliverance is not the goal. Kasi ang goal ng Diyos sa atin is not just to deliver us. Ano ang goal ng Diyos sa atin? Dominion. Pag sinabi dominion, sovereignty or control. The right to dominate and to possess absolute
control. So kaya pala, hindi lang deliverance ang plano ng Diyos sa atin, hindi goal ng Diyos na ma-delivered lang tayo sa gawa ng demonyo, but tayo po ay mag-take ng dominion. Ibig sabihin, we have to take full control. Kailangan natin kunin yung right to dominate and to possess the absolute control against the enemy. So ibig sabihin, fight back tayo. Kung dati, nung tayo pa'y wala pa sa Panginoon, inalipin tayo ng demonyo, pinahirapan tayo, ang daming mga karanasan tayo na pinahirapan tayo. When the time na na-realize po natin ang kabutihan ng Diyos, sinuko natin ang buhay natin sa Kanya, na na-delivered po tayo. But hindi lang po deliverance ang kailangan maintindihan natin. Kailangan mag-step forward tayo, kailangan you have to take the dominion. That's why sabi ng 1 John chapter 4 verse 4 greater is he that is in me than he that is in this world. So mas makapangyarihan ang nasa akin kaysa sa sanlibutan ito. So ibig sabihin, kailangan ang plano ng Diyos ay mag-dominion tayo. Mag-take the right to dominate and to possess the absolute control. So kaya po dito makikita natin, ang nais po ng Diyos sa atin, God wants us to transition from being delivered or set free from the bondages of the enemy to dominion or to take the right to dominate and possess the absolute control in the works of the enemy. Tayo nang yun yung makikipaglaban. Kaya po mapapansin po ninyo, ang tawag po sa ating mga Kristiyano ay mga sundalo. And the reason why mayroon pong sinasabing life is a battle, this is only true doon po sa mga taong pinalaya na ng Diyos. Kasi yung mga tao po na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, they are not actually battling. Hindi sila nakikipaglaban because they are slave. Ang slave po, ang alipin po, wala siyang kakayanan makipaglaban. Nagpapasakop lang siya kung anong sinasabi sa kanya ng demonyo. Kaya hindi siya makagawa ng bagay na dapat na ginagawa niya para sa Panginoon because hindi siya free. Pero dahil po sa kapangyarihan ng Diyos na binigay po sa atin, at tinanggap natin, kinilala po natin ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay naging malaya. At dahil tayo po ay naging malaya, kaya may tinatawag tayo, life is a battle. Because when the time we accepted Christ as our Lord and Savior, we become one of the soldiers of Christ. Tama? Sundalo na po tayo ngayon. That's why sabi ko po sa inyo sa introduction ng deliverance, tayo po ay hindi nasa cruise ship. Tayo ay nasa warship. Kaya po lagi tayong handa. Kaya sabi doon kanina, ang sinabi po doon, God wants us to praise in our mouth. Kaya po kailangan nagpupuri tayo sa Diyos. At habang nagsisigaw tayo ng lahat ng ginawa ng Diyos na mabuti para sa atin, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, habang sinisigaw po natin, hindi rin po natin inaalis sa ating mga kamay ang sword of the Spirit. The only defense or the only offense na mayroon po tayo, which is yung espada, yung tabak, ang tawag po niyan is the sword of the Spirit or the Word of God. So, ibig sabihin po niyan, habang nagpupuri ka sa Panginoon, wag mo naman ialis na ikaw naman po ay nagpaparami ng salita ng Diyos sa iyong puso at isip. Ibig sabihin, naglalagay ka ng mga salita ng Diyos sa iyo. You are doing the devotion. At hindi ka lang nagsusulat ng devotion mo, ginagawaan mo ng paraan para makabisado mo yung salita ng Diyos na binigay sa iyo during that time na nagdi-devotion ka. Kasi of course, mahalaga yung nagdi-devotion, pero mas mahalaga po kung yung pinag-usapan po or pinag-usapan nyo ng Diyos during yung devotion, paglabas mo, alam mo pa rin. Kasi marami pong nagdi-devotion po, paglabas po nila, pag tinanong, ano devotion mo kanina? Ano nga ba yon? Hindi ko matandaan eh. Akala ko ba nag-devotion? Pero hindi niya matandaan yung Word of God. So yun po yung, mahalaga po yung nag-uusap tayo, that's the first stage po. Pero mahalaga din po na dapat aware tayo na habang tayo po yung nagbabasa ng Bible, kailangan mailagay natin ito sa puso't isip natin. Because wala din tayong panlaban kung nagbasa man tayo, pero paglabas natin, naiwanan natin yung binasa natin. Para bagang hinasa natin yung itak natin, kasi may away tayong paglabas natin, pero naiwan natin yung itak. Kaya sanggi na lang tayo ng sanggi. Sugatan tayo. Kasi wala tayong panlaban. So, parang ganun po yung ibig sabihin ng Panginoon sa atin. Habang nagpupuri po tayo, kailangan bitbit din natin ang salita ng Diyos. So, tayo po ay magta-transition from being delivered, kailangan tayo po ang magdo-dominate. Ibig sabihin, hindi na tayo takot sa dilim. Hindi na tayo takot sa gawa ng kaaway.
Because we have the authority under the name of the Lord Jesus Christ. Because you are now one of the soldiers of Christ. Ang tatakbo po ninyo ay blood of Jesus. Ang tatak natin is dugo ni Kristo. Pag nakita pa lang ng demonyo ang dugo ni Kristo na nakabalot sa atin, tatakbo na yun sa atin. Kaya lang baliktad, naalala ko, di ba, pag ikaw po ay naglalakad po sa gubat, actually, yung ahas po, ang ahas po hindi naman siya basta-basta nanunuklaw. Maliban na lamang pag naapakan mo. Tama? Kasi naalala ko, meron kaming may kwento po doon sa Tanay. Kasi doon sa kanal po, kasi ang default po sa isip po ng mga tao ay takot na kapag nakita ng ahas, matatakot siya kasi pag natuklaw siya, nakakamatay yon. Ano po? Kaya po, nung makakita po siya ng ahas, tumakbo siya. Dahil tumatakbo siya, hindi niya tinitingnan yung ahas. Yung ahas din pala, tumatakbo doon sa kanal. So naghahabulan silang dalawa. Para sila takot sa isa't isa. So makikita mo yun, para tayong ganon, para tayong takot tayo sa ahas, takot din ang ahas sa atin. Kasi may dugo tayo ni Kristo eh. Kaya lang hindi natin alam kung paano gamitin. Kaya po, tumatakbo na lang tayo, tumatakbo din siya sa atin. Kaya para tayong nagtatakbuhan, wala namang pinupuntahan. But kung malalaman lang po natin na tayo po ay balot ng dugo ni Kristo, the moment na makita tayo ng demonyo, takot siya sa atin. So you have to hold the authority. Kunin mo yung authority na yun. You have to take the dominion, take the full control. Yung sovereignty ng Diyos, binigay niya sa iyo. Bago umakyat sa langit ang Panginoong Yesus, sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kaya sabi niya, go and make disciple. So yung pag-utos niya sa atin na humayo at maglikha ng disipulo with authority because God has given the full authority to the Lord Jesus Christ, lahat mula sa langit patungo po dito sa lupa. Therefore, ikaw na tumanggap kay Kristo, ikaw po ngayon ay may authority. Not because of your knowledge, but because of the power of the Lord Jesus Christ na nananahan sa iyo through the power of the Holy Spirit. So, ganun po ang ibig sabihin nun. So, ang ibig sabihin nito, pag sinabi ng Panginoon, God wants us to sing praises in our mouth, and our hands is the word of God. Meaning, sinasabi ng Diyos na mag-engage po tayo sa spiritual warfare. Spiritual warfare. Why? Kasi hindi nga natin nakikita ang kalaban. Therefore, ang tawag dyan na spiritual warfare. Sabi rito, spiritual warfare doesn't work if our mouth is full of complaining and admitting defeat. Hindi ko kaya to. Ayoko na. Pero nakakilala ka sa Panginoon. Ayoko na, hindi ko to kaya. So, hindi ngayon lalabas sa bibig mo yung pagpupuri sa Diyos because ang lumalabas sa bibig mo, hindi ko kaya. Complain. Bakit naman nangyayari to sa akin? Kaya hindi mo ngayon nado-dominate yung gawa ng demonyo. The fact na ikaw po ay delivered na, dapat nandun ka na sa dominion. Nandun ka sa state na kung saan wala nang magagawa ang demonyo sa iyo. Even influence, walang magagawa sa kayo. Sapagkat ikaw na ngayon magdudurog sa kanya. That's why fight back nga eh. Hindi na siya makakatama sa iyo. Kasi hindi na siya makakalapit sa iyo eh. Dahil balot ka ng dugo ni Kristo eh. Ikaw na nga ang maghahabol sa kanya. Amen? So ganun po ang ibig sabihin. So kaya lang po, because ang ating pong mga labi sa halip na pagpupuri sa Diyos, ang ating pong masambit at mapuno natin ang ating isipan at puso ng mga salita ng Diyos, ang lumalabas sa bibig natin is complaining and defeat. Kaya po hindi natin ma-dominate ang gawa ng kaaway. So sabi rito, our mouth speaks or reveals what is in our hearts at hindi po natin may tatago kung anong laman ng puso natin. Sapagkat kung anong laman ng puso natin, yun po yung lalabas sa bibig natin. Kung puro po complain ang labas ng bibig natin, ibig sabihin ng puso natin, hungkag po sa salita ng Diyos. Hindi natin naiintindihan or hindi natin na-appreciate yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi natin naiintindihan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero the moment na naintindihan natin at nailagay natin sa puso natin, ang lalabas sa bibig natin, praise the Lord. Ang lalabas sa bibig natin, in times of trouble, Lord, I know I am victorious. Why? Because alam mo may pinaghuhugutan ka eh. Kasi alam mo, anak ka ng Diyos eh. Bahagi ka na ng pamilya ng Diyos. Therefore, bahagi ka ng isang makapangyarihang state under the leadership of the Lord Jesus Christ. Back up tayo ng banal na espiritu ng Panginoon. Kaya sabi rito, lahat tayo, we were created to worship God.
Tama? We are created to worship God. And now, we are calling by God also to warfare. So habang ikaw'y nagpupuri sa Diyos, kailangan nakikipaglaban ka rin. Kaya pala, ang pagkatawag sa atin, hindi lang para magpuri sa Diyos. Ang pagkatawag din sa atin ay makipaglaban sa gawa ng demonyo. That's why you are called as soldier. Kasi kung worship lang, dapat ang tawag sa iyo, singer. Kakanta ka lang, pero hindi ka nakikipaglaban. But you are a singing soldier. Nagpupuri ka sa Diyos, umaawit ka sa Diyos, pero nakikipaglaban ka rin. Bit-bit mo ang mga salita ng Diyos na ilagay mo sa isip at puso mo. Tama? Sa ganun pang ibig sabihin po nito na moving from deliverance to dominion. And sabi po rito, yung worship tsaka warfare must go together para ma-dominate natin ang gawa ng demonyo. Kailangan sabay yung dalawa. Kailangan lagi silang magkasama, hindi sila maghihiwalay. Habang nagsasamba ka, nakikipaglaban ka gamit ang salita ng Diyos. So ganun po ang sinasabi rito. And the sword of the Spirit, sabi rito, the high praises of God must be coming out of our mouth, and our hands must securely hold unto the double-edged sword, which none other than the Word of God. And the sword of the Spirit is to bind. Anong trabaho ng sword of the Spirit, which is the Word of God? To bind and execute punishment on the enemy. Habang pinoproclaim mo ang kabutihan ng Diyos, binabato mo naman ang salita ng Diyos sa kaaway, kasi ang trabaho ng salita ng Diyos to bind and execute the enemy. Pag sinabi to bind, itatali mo siya. Itatali mo siya. Lalabanan mo siya. At ika-cast out mo siya. That's what we call warfare. At yun po ang nais ng Diyos sa atin. Sabi rin, we are used only. Kaya lang tayo mga Kristiyano, ang alam lang po natin, we are delivered. Pero hindi ho natin nararating yung estado na tayo po ay nagdo-dominate dapat. Kasi we are facing the battle on the perspective of victory. Hindi ho tayo nakikipaglaban para manalo. Tayo pong mga Kristiyano ay nakikipaglaban base doon sa perspective na tayo ay panalo na. Kasi naalala niyo po yung sinabi ko po sa inyo last week, yung pong mga conqueror, kaya sila nagiging conquerors kasi mayroon silang pinanalunang laban. Pero tayong mga Kristiyano, kaya ang tawag sa atin is more than conquerors, kasi wala pa tayong ginagawa, panalo na tayo. Kasi may ginawa na si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya the moment you accept Him as your Lord and Savior, kinuha mo na yung tagumpay ni Kristo. Kaya ikaw ay more than conquerors, kasi hindi ka pa nga lumalaban, panalo ka na. Kaya po, ang perspective natin, ang unawa natin, ang kaisipan natin, sa bawat laban na haharapin po natin, ang position natin ay victorious. Hindi tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo sapagkat tinatayo lang natin ang dapat na atin. Kasi tayo po ay panalo na bago pa tayo lumaban. Kasi nilaban na ni Kristo yan. Kaya lang, mamaya makikita natin bakit inaanyayaan tayo ng Diyos na kailangan makipaglaban din tayo. Ano po? Makikita po natin ito mamaya. And sabi rito, ang ating Panginoon, tayo pong mga Kristiyano po, inihanda po tayo ng Diyos, yung generation po na to, na kailangan yung bondage of the enemy, mapagtagumpay natin, or yung chain, yung kadena po ng forces of darkness po, ay masira natin through the authority of the name of the Lord Jesus Christ. Ano po ang sabi ng Matthew 12:28 o 29? Sabi rito, how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will plunder his house? Pero makabago na po ngayon. Dati, pag pinasok po ang bahay, tatalian po yung, parang sinasabi rito, tatalian po yung may-ari ng bahay para makuha niya lahat ng gamit doon. Pero ngayon, hindi na, baril na ang dadalhin sa'yo. Kahit hindi ka nakatali, para kang nakatali eh. Kasi konting galaw mo lang, patay ka eh. Parang naalala ko, nung pinasok kami nung magnanakaw po, wala ka talagang magagawa eh. So, sabi dito, paano daw, sabi ng Panginoon din, si Jesus Christ na nagsabi rito, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo na siya gagapusin. Kapag may papasukin kang isang bahay at mas malakas na sa iyo, para manalo ka sa kanya, itatali mo siya. Tandaan natin, mas malakas sa atin, hiwalay sa Diyos, mas malakas sa atin ang demonyo. Kasi may power siya.
Kaya niya rin magpagaling ng may sakit. Tama? Kaya din niya maggawa ng pagpapala. Kaya talo niya tayo, iwalay sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo na siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Ay ang inuutos dito sa atin ng Diyos, igapos natin ang demonyo na mas malakas sa atin sa pangalan ni Kristo. And the moment nagapos natin siya sa power ng pangalan ni Kristo, that's the time na makukuha natin ang mga bagay na kinuha niya para sa atin. Do you get? Ang dami na pong mga bagay ninakaw ng demonyo sa atin. Pero para mabawi natin lahat yon, kailangan natin itali ang demonyo not by our strength, but by the name of the Lord Jesus Christ. That's why sabi natin, I bind you in the name of the Lord Jesus Christ. Tinatali natin siya. And that's the time kiniklaim natin. And now I bring back the blessing that is supposed to me na kinuha mo. Naalala niyo po yung war room nung pinakita dito ni Pastor Agracia yung part lang? Ano pong sinabi po ng babae nung malaman niya na may authority siya nung siya ay maging Kristiyano? Sabi niya, Satan, kung tama pakaka-recall ko, pero ito yung context niya, Satan, from now on, sabi niya, yung management, tama ba? Ay nagpalit na. The management of this house has been changed. Under the new management, sabi niya, that's the exact word. Kaya pinalayas niya ang demonyo at pinapasok niya ang Espiritu ng Diyos. That's why ang tahanan niya is under the new management. Pag sinabi natin under the new management, from the different state, pumasok po yung state na panibago, ang tawag doon, dominion. Ang nagdo-dominate na sa tahanan niya, hindi na ang gawa ng kadiliman, kundi ang gawa ng liwanag na nagmumula kay Kristo. Kaya nakita natin sa dulo po nung palabas po, kahit yung asawa niya po ay matitempo na mag-engage po doon sa immorality. Pero nakita po natin, because dineclare niya, tinali niya ang gawa ng kaaway, kaya nagtataka yung lalaki na every time na pumapasok sa tahanan nila, iba na ang nararamdaman niya. Because under new management na yung tahanan niya. Under the management of the Holy Spirit. Kaya yung iniisip niya dati pagpasok na sa bahay niya, nawala na yon at nako-convict na siya. Kaya nakita natin sa dulo, nagtapat siya at nagtagumpay sila. Same thing with us. Kailangan natin itali muna ang gawa ng kaaway para tayo'y manalo. Ang ibig sabihin po, ang rule po ngayon, for many, many years of our life, dinodominate tayo ng gawa ng kaaway. Ngayon, babalik ta rin natin. We will reverse. The enemy used to bind us. Now we can bind him through the victory of our Almighty God through the Lord Jesus Christ who is invincible. Yung hindi kayang matatalo. The Almighty God. So papalitan natin, babalik ta rin natin. Kaya lang mayroon po tayong gagawin. Ang ibig sabihin po nito, it is more than being free. It is more than being delivered mula sa gawa ng kaaway, but this is being empowered to successfully fight the enemy. Okay? So yung dulo po, tingnan po natin ang pribilehiyo natin. Ayan, hinighlight ko po yan sa text po natin. Sabi rito, this is the glorious privilege of His faithful ones. So dakilang pribilehiyo pala ng mga lingkod ng Diyos ang magpalayas at magtali ng demonyo. Sabi doon, under the name of the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin, yung verse, yung text po na ito, yung talata po na ito, ang ibig sabihin po niyan, victory, dominion, and fighting spirit are glorious privilege or an honor for a believer of Christ. Dakilang pribilehiyo po natin ang magpalayas ng demonyo bilang mga lingkod ng Diyos. Now, anong ini-input niyan? Anong insight po dyan na nilalagay sa atin? Ibig sabihin, tayo po ay lagi pong nagpapakumbaba because it's only a great privilege lang. Pribilehiyo lang dahil sa pangalan ni Kristo kaya ka binigyan. That's why all glory must belong to God. Pag ginagamit ka ng Diyos para magtagumpay at magpalayas ng mga gawa ng demonyo, the glory belongs to God because it's only a glorious privilege. Kung wala ang Diyos, wala tayong kakayanan na magpalayas ng mga demonyo. The glorious privilege to take dominion,
to trample upon forces of darkness, to bind the enemy, has been given to all His saints. Binigay ng Diyos yon lahat sa atin. The glorious privilege belongs to all God's children. Yung dakilang pribileyo na magtali ng gawa ng demonyo, binigay ng Diyos ang pribileyo na ito sa lahat ng Kristiyano na nagmamahal sa Diyos. This victory is not only for a few, but this is all for the believers. Lahat yan, authority over the enemy belongs to all believers of Christ. Kaya po, kung ikaw po ay lingkod ng Diyos, kahit bago ka pa lang, nagsuko ka ng buhay sa Diyos faithfully, genuinely, not just by emotion, but by heart and mind. Para yung sinabi, let us worship the Lord in spirit and in truth. Pag sinabi natin spirit, nararamdaman mo siya. Pag sinabi natin truth, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung tinanggap mo si Kristo, indeed sa emotion, dahil sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos, now, you are part of this glorious privilege. Natalian po ang gawa ng demonyo, therefore, hindi ka niya matatalo. Hindi ka niya matatalo. Ano sabi po ng Matthew 18:18? Ito po yung sinabi sa atin sa New King James Version. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kaya po, maririnig po ninyo, pag tayo po ay nagka-cast out ng gawa ng kaaway, halimbawa, meron tayong paghayo, at nakakita tayo, na-discern natin, there is a spirit na nagdodominate sa isang tao na yon, nakakaibang espiritu. Iko-quote natin, Lord, as you have said in Matthew 18:18, sabi mo, whatever I bind on earth, you will bound in heaven. And whatever I loose on earth, you will loose on heaven. Sa Tagalog, ano man ang aking talian dito sa lupa, sabi ng iyong salita, Panginoon, pakakalagan nyo or pawawalan nyo sa langit. Yun ang sabi niya. Kaya po, sasabihin na, in the name of Jesus, susundan mo na, in the name of Jesus, tinatalian kita, espiritu ng kung anumang klaseng espiritu yon. I bind you and I cast you out into the lake of fire. And after that, sabi doon, and whatever you lose. Kaya Lord, pinapakawalan ko ngayon ang bagong espiritu, ang espiritu ng Diyos, ang sumayo. Kasi pag may pinakawalan ka, dapat may ipapalit ka. Para yung katawan na inalisa ng body spirit, papalitan mo ng espiritu ng Diyos. And that's the authority. That's the glorious privilege na mayroon tayo as Christian. That's why ganun dapat tayo katapang. Because we are soldiers. Sundalo po tayo ng ating Panginoon. Yun po yung dapat natin maintindihan. And sabi rito, ang Diyos po ay nagbi-build up po siya ng dynamic church. Pag sinabi natin dynamic church, gumagalaw na simbahan. Gumagalaw na Kristiyano. Pag sinabi natin gumagalaw, hindi tayo nananatiling tahimik. Obvious po at nararamdaman ang presensya ng bawat isa sa atin kung saan man tayo nandudoon. Because we are moving. We are dynamic Christian. We are dynamic Christ, church. Na ang ibig sabihin, pag sinabi natin dynamic, na hindi natin tinotolerate at hindi natin binabaliwala ang ginagawa ng demonyo sa buhay ng mga tao na nasa paligid po natin. Dapat maging aware po tayo. Ang ibig sabihin po nito, ito yung pagkakataon na kailangan kung paano po na pinaiyak ni Kristo during His time, ang mga demonyo, gayon din ang gagawin natin, paiiyakin natin sila sapagkat nangangatal sila sa takot kapag nakikita ang presensya natin. Because the Holy Spirit is very evident sa atin. Kasi we are praising the Lord and we are studying and memorizing and putting it into practice the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya yun sinasabi, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Wala na, di ba? Kaya sabi ng salita ng Diyos sa Romans, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, anuman po ang pagdaanan mo, hindi ka masiseparate sa Lord. Because mas makapangyarihan ang nasa sa iyo kaysa sa espiritu ng mundong ito. So, ganun po ang ibig sabihin. Now, makikita po natin dito, sabi ito yung ginawa ng Panginoon sa isang possessed po ng evil spirit. Nung siya po ay tumawid po sa ilog po, sa lawa po, tapos pagbaba niya po, doon sa may cemetery po, ito yung, meron pong
mayroon pong tao na inaalihan po ng masamang espiritu, tapos hindi siya magalaw kasi nananakit siya. Pero sabi rito sa Matthew 8:29, ito yung tugon sa ating Panginoon, have you come here to torment us before the time? Or naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Alam niya, alam ng demonyo ang presensya ng Diyos. Kaya po alam din ng demonyo kung ikaw po ay nagbababad sa salita ng Diyos. Kasi kilala niya si Kristo. Kilala niya ang Espiritu ng Diyos. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, kung ang Espiritu ng Diyos ay talagang nagdo-dominate sa iyo, siyang may control ng buhay mo, takot sa iyo ang demonyo. Kasi marirecognize niya, ay teka lang, may Holy Spirito. Hindi ko to basta-basta. Kaya makikita po natin, may mga experiences po kami niyan. Naalala ko ang Pastor Agracia. Naalala niya yung kwento niya? May pumasok po, nabitbit po ang evil spirit in the form yung mga duwende. Pumasok doon sa babae na yon. Pero dahil meron siyang Espiritu ng Diyos for the glory of God, di ba nanginig siya? Natakot siya hanggang sa umalis siya. Kasi nakipag-battle na ang Pastor Agracia. So makikita po natin, pag ikaw po ay puspos ng Espiritu ng Diyos, kaya sabi ko sa inyo, we must be always aware of the presence of the Holy Spirit 24/7. Kasi hindi natin alam kung kailan dumarating ang laban. Para siyang magnanakaw, kung kailan hindi tayo handa, doon siya darating. Pero dahil lagi kang handa at puspos ka ng Espiritu ng Diyos, hindi ka makakaught by surprise. Tama? Kasi lagi kang handa. Kaya makita pa lang ng demonyo ang espiritu mo na sumasayo, ng espiritu ng Diyos, hindi siya lalapit sa'yo. Pag may nalapitan kang tao na mayroon pong masamang espiritu, mararamdaman niya ang presensya mo. At hindi siya magtatagal na kausap ka. Aalis siya. Maliban na lamang kung kalooban ng Diyos na yung tao na yon ay makakilala sa Kanya on that day. Kasi kahit anong gawa ng demonyo na umalis doon, itutulak niya yung taong pinoposes niya, hindi yun makakaalis. Why? Kasi kinokontrol na siya ng Espiritu ng Diyos. Why? Because on that day, yung salvation ay mararanasan niya. Tama? Ganun po. It is in the hands of our Lord. Now, isang danger po, sabi rito, bawat isa po sa atin, may kilala po tayo at may alam tayo na sila po ay under the position of the devil. Under the position po of the enemy. Meaning they are bondage, they are slave. Ibig sabihin, alipin po sila ng gawa ng kaaway. Kaya po, kahit anong gusto nilang gawin na magpakabuti, hindi nila magawa. I believe lahat po tayo, meron tayong kakilala noon. Pero alam mo po ang realidad, ang katotohanan, na ikaw at ako ay tinawag ng Diyos para yung tao na yon ay palayasin or palayain doon sa kanyang pagkaalipin. That's why we have to take stand. Pero hindi natin magagawa yon kung hindi tayo nagbababad sa salita ng Diyos kasi wala tayong kumpiyansa. Yung confidence na mayroon tayo to fight the enemy came from the Word of God. And pag wala kang salita ng Diyos sa isip at puso mo at hindi ito nangyayari sa'yo, hindi ka makakalaban talaga kahit Kristiyano ka na. That's why, ang lagi natin hinihingi, Lord, delivered me, Lord, delivered me, Lord, delivered me. You have been delivered by God since the day you have accepted Him. You have to take the dominion. Kailangan maintindihan mo yon. At kapag, yun yung dahilan kung bakit yung mga bagong Kristiyano, ang turo natin ay turuan po sila ng salita ng Diyos at magbasa ng salita ng Diyos, mag-devotion. Kaya lang, may mga practices po tayo by yung tinatawag natin, yung pagtitiwala natin sa isa't isa, na total, lumalago ka na sa Panginoon, I believe, alam ko, na hindi ka nalalayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kaso nagkakamali pala tayo. Kasi kahit matatagal na po sa Panginoon, kapag hindi pala natin na-monitor properly, kaya po, sabi namin ni Pastor Agracia, siguro kailangan ibalik uli yung devotion Na i-check talaga kahit matatanda na kayo sa Panginoon. Para lang ma-assure natin na talagang nagdi-devotion tayo every day of our life. Kasi without the Word of God, without the sword of the Spirit, talagang pag may laban, talo tayo. Di ba sa una, very intentional tayong minomonitor yan. O nag-devotion ka ba? Opo. Pero habang tumatagal siya sa Panginoon, minsan, sige, total, tumatayo ka na. Total, nakita ko naman na matapat ka na sa Diyos.
Di ba, pinapawalan na natin. Kasi by faith at paniniwala na sila po ay very consistent na po at in love sila sa Panginoon, pero magugulat ka na lang, bigla na wala. Why? Wala na siguradong salita ng Diyos. Kaya ang sino mang tao po na nadadapa, na Kristiyano, kahit matagal na siya, wala na siyang devotion. Believe it or not. Wala na siyang devotion. Hindi na siya nagbabasa ng salita ng Diyos. Kung manalangin man, Lord, salamat sa maghapon, tas tulog na. Minsan pa hindi pa makakapanalangin. Kaya hindi natin nababantayan, habang tumatagal, nagiging practice na natin, kasi by feeling, alam natin, Kristiyano tayo at mananagumpay tayo. Pero hindi natin masusustain yung victory without the Word of God. We cannot sustain the victory na binigay sa atin ng Diyos without prayer, without communicating to the Commander-in-Chief. Sa una, matagumpay ka kasi nakakonect ka. Pero pag hindi ka na nag-connect, bagsak ka. Kahit sabihin mo malakas ka na. Kaya po, deliverance tayo kasi hindi tayo nakakatabi doon sa dominate. Yung dominion po. Kaya po, sabi rito, danger sa isang Kristiyano kapag hindi siya mag-move forward from being delivered to dominion. Kailangan talaga makatawid po tayo. Ibig sabihin, lahat tayo ay ina-expect ng Diyos na matapang tayong lumalaban sa gawa ng kaaway because we are backed up by the Word of God. Every day of our life, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Binabasa natin ang Kanyang salita at inuunawa natin siya. Nananalangin tayo, nagpapasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya paglabas natin ng bahay natin, matapang tayo, we have the right courage to fight the battle. Kahit pagdating mo ng opisina mo, may mga problemang dumarating, hindi ka basta mangangatog. Sasabihin mo, uwi na lang ako. Puro problema pala dito. Hindi. Because bago ka lumabas ng bahay mo, in-inform ka na ng Espiritu ng Diyos na may battle. Kaya ka nga nagbabasa eh. Because you are always in the spirit of expectancy that there is always a battle. Because life is a battle. May labanan po talaga. Kaya po, danger po sa isang tao na Kristiyano na kapag siya po ay hindi naghahanda every day of his life. Lagi lang deliverance ang hingi niya, pero hindi siya magdo-dominate. At kapag nakapag-dominate ka na, that's the time na magiging totoong leader ka ng gawain ng Panginoon because you know how to fight the battle. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan po na, para mas maintindihan po natin to, tingnan po natin sa example po ng Israelites. Kunin lang po natin, alam niyo na po ang kwento na to. Di ba, when the time po na si Jesus Christ, ang God the Father, ay gusto niyang iligtas yung kanyang bayang Israel mula po sa Ehipto. Di ba? Nandun sila sa Ehipto. So doon sa Ehipto po, they are slave. Slave po sila doon sa Egypt po. Now, ang sabi ng Panginoon, narinig ko ang iyak ng aking mga pinili. Of course, hindi naman lahat, kasi hindi naman lahat ng bayan ng Israel na almost 3 million, ay hindi naman po nananalangin. Lahat. Pero may mga matuwid po doon na umiiyak sa Diyos na ayaw na nila ng slavery na yon. Gusto nilang makaalis sapagkat may pinangako ang Diyos kay Amang Abraham na dadalhin sila sa promised land. And they're asking the Lord, Lord, nasaan yung pangako niyo po sa aming ninuno na dadalhin niyo kami sa lupang pangako? Pero nandito kami sa lupang paghihirap at lupang alipin. And because of the cry of these people na righteous po, dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Kaya tinawag ng Diyos si Moises. Inutusan si Moises, back up by the miracles. Na kung ano man ang sabihin ni Moises, nangyayari. Because back up siya under the authority of God ang binigay sa kanya. Now, nung makalabas po sila, because of the authority na binigay ng Diyos kay Moises, so nakalabas sila. So therefore, sila po ay delivered na. Mula sa slavery sa Egypt, tumatawid na po sila, naglalakbay po sila sa wilderness, papunta po doon sa promised land. So pansinin po natin, ang goal po ng Diyos sa kanila ay hindi lamang po sila makalabas sa lupang alipin, the land of slavery, ang pangako ng Diyos sa kanila, dadalhin sila sa lupang pangako. Kasi kung ang goal ng Diyos ay palayain lang po sila doon sa slavery, paglabas nila sa Egypt, pababayaan na niya. Hindi na niya tutulungan. Why? Kasi nakalaya na eh.
Pero hindi pa tapos ang plano ng Diyos. That's why ang title natin, Deliverance is not the goal, even unto us today. Hindi lamang ang goal ng Diyos na ma-delivered tayo. Ang goal ng Diyos, mag-dominate tayo. Ganon din po, kailangan makarating ang bayan ng Israel sa lupang pangako. At sa wilderness na yon, mandoon ang daming pagsubok. And the reason why, kung bakit hindi sila makarating doon, because ang lumalabas sa bibig nila, instead na praise in their mouth, complain, defeat. Ang sabi pa nila, bumalik na lang kaya tayo sa Ehipto. Tinawag mo ba kami, Moises? Dinala mo ba kami rito sa wilderness para mamatay ng gutom? Ganun po yung mga complain nila. But because God is very intentional of His goal na hindi lang sila i-delivered from the land of slavery, bagkos idalagay sila sa domination, sa promised land. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala po siya sa umaga ng ulap para lukuban sila, para sa paglakad nila, hindi sila mamatay sa sobrang uhaw o sa sobrang init. At paggabi naman, para hindi sila matalisod, or nakikita nila, dinadaan nila, binibigyan naman sila ng haligi ng apoy. And aside from that, ang dami pong himala ang binigay ng Diyos. Nangailangan sila ng karne, binigyan sila ng Diyos ng karne. So nakita natin yun, because God is very intentional and purposeful po, na ang kanyang bayan mula sa land of slavery, hindi lamang basta ma-delivered, kundi makarating po doon na ipopossess nila, i-dominate nila yung promised land, kailangan silang makarating doon. But ito po yung bagay na hindi po naintindihan ng mga Israelita, na karamihan po sa atin, hindi rin po natin naiintindihan. And I just hope and pray, maintindihan po natin ngayon. Kung bakit nagko-complain yung bayan po ng Israel, because they failed to understand na yung nagkamali po sila ng kanilang pauunawa or hindi po nila naintindihan na yung kalayaan po na binigay sa kanila ng Diyos ay free. Wala po silang ginawa. Actually, ang ginawa nila lang, kapiraso lang. Sumunod lang kay Moises para lumabas. That's it. Parang tayo rin po, para tayo maligtas, kapiraso lang ang gagawin natin. Sabihin mo lang ng bibig mo na si Kristo ay Diyos. Maliligtas ka, sabi ng Romans 10. Confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and you are saved. You are delivered because you are saved na. Ganon din po ang Israel, maliit lang. Pero nakaligtaan po nila para mag-dominate, para ma-possess yung promised land, you have to work hard. It takes time, it takes effort, adjustment, and training. Tama? Para mo ma-possess ang promised land, kailangan mo, it takes time. Para ma-develop ang karakter mo, it takes time. Para mabawi mo yung mga ninakaw ng kaaway sa'yo, nung panahon na slavery ka at nakaligtas ka na, it takes time. It needs adjustment. It needs training. It needs effort from your part. That's why sabi natin, mag-undergo kayo ng training. Pero ayaw natin mag-training. Paano natin mararating yung domination? Puro lang tayo delivered. Kaya lagi lang po tayo naghihingi ng panalangin of deliverance. But in fact, dapat tayo po ay nagdo-dominate na. Dapat hindi na kayo ang naghihingi ng panalangin for deliverance, kayo na ang nananalangin ng deliverance sa ibang tao. Because you are now dominating. Tama? Ganon yung position po natin. Kaya sabi rito, God's plan of getting Israel out of Egypt was not the final goal. It was only a means to the goal. Paraan lang yon. Ibig sabihin, ang goal ng Panginoon, the goal was for them to take possession of the promised land. God didn't just give it to them. Pansinin natin, binigay ng Diyos ng free yung paglaya, yung deliverance, but dominating the promised land or possessing the promised land, hindi niya to binigay. Anong ibig sabihin? Kailangan nilang pagtrabahuan. Now, para makuha natin na talagang pinagtrabahuan nila yun, anong ginawa nila? Pag mapapansin ninyo, nung si Joshua po ang nag-take over na at napossess po nila ang promised land, pansinin po ninyo, ang lugar na dinodominate nila, pag sinabi dominate, yung kanilang definition natin, ikaw nang may full control. Bagaman nakapasok sila sa promised land, yung promised land po na yun, yung Canaan po na yun, maraming mga state po doon, maraming mga lupa po doon, maraming mga tribes po doon na hindi pa po nila under their control. Kasi kapapasok pa lang nila eh.
Wala pa silang control. Now, mapapansin ninyo, pag binasa ninyo yung aklat po ng Panginoon, yung Bible po, patungkol po dito sa Promised Land na to, ang nakukuha lang o nagkakaroon lang po sila ng possession, nagkakaroon lang po sila ng domination, nagkakaroon lang po sila ng full control doon sa isang tribo or doon sa bahagi po ng lupa po ng Promised Land na nilalabanan nila. Di ba nakikipagpatayan sila? Kapag natalo nila yung tribo na nakatira doon, that's the time na nado-dominate nila at sila na may full control ng lugar na yon. At kung mayroon pong mga nabuhay doon, nagiging alipin nila. So mapapansin natin, hindi free to dominate. Hindi free to possess the promised land. Free to be delivered, but you have to work in cooperation with the leading of the Holy Spirit. Nagtrabaho sina Joshua. Nagpapasting sila, nananalangin sila, nagpupuri sila sa Diyos. And at the same time, nakikipag-away sila, nakikipaglaban sila, nakikipagpatayan sila. Sapagkat kailangan nilang ma-dominate yung promised land na yon. And every time natatalo nila sa pakikipaglaban nila, that's the time nagkakaroon sila ng full control. Pero ang lugar na hindi po nila nalabanan, hindi malayang binigay sa kanila ng Diyos. Tama? Same thing. Yung nangyari po sa Israel, ganun din po sa atin. You want to possess the promised land totally and have the domination, then you have to work hard. Magtrabaho ka talaga. Tatrabahuin mo po yon. Kasi pag hindi mo yung tinrabaho, hindi mo yon matatagpuan. Ang ibig sabihin nito, God delivers us from cruel Pharaoh, but He expects us to conquer the wicked Philistines. Ang kalaban ng mga Israelita, yung Pharaoh. Pero dinelivered sila doon ng Lord. Free. Ang Diyos nang gumawa ng paraan, naghimala siya para matakot ang Pharaoh. Kung ano-ano mga plague na ginawa po ng Panginoon through Moises. Kaya di ba, dahil sa takot nila, kasi ang daming pinapadalang sumpa ng Diyos sa lugar nila, pinalaya sila. Walang ginawa ang anak ng Diyos. They are delivered. Free. Pero sina Joshua, to possess the promised land, nakipaglaban sila. Now, ganun din ang gagawin natin. That's why life is a battle. After deliverance, life is a battle. Kasi ang totoong nakikipaglaban, pribilehiyo ito ng mga taong pinalaya. Kasi sabi ko nga kanina, hindi nakikipaglaban ng mga taong alipin. Pero dahil tayo pinalaya na po ng Diyos because we accepted Christ as our Lord and Savior, tayo po ay nasa battle. That's why life is a battle. Pero hindi mahirap makipaglaban kung bit-bit mo lagi ang sword of the Spirit. If you're praising with your mouth, the goodness of God. So, makikita nyo yung encouragement sa atin na binibigay sa atin ng salita ng Lord. Nilalagay tayo na kailangan natin talaga magbabad sa presensya ng Diyos because that's the only way to win the battle. At kapag ikaw ay lagi nandun sa position po na nandun ka sa presensya ng Diyos, mariremind ka na you are fighting the battle in the position of being victorious. Kaya kahit pagod ka na, hindi ka susuko. Why? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang panalo. Sinusubok lang ng Diyos kung hanggang saan ka. Pero the moment na sinabi natin, Lord, ginawa ko na po ang lahat. Di ba may mga laban tayong ganon? Kami, may laban kaming ganyan. Nakikipaglaban. Kasi naniniwala kami, kailangan faith without action is dead eh. So kahit nahuhusgaan kami na wala kaming ginagawa, pero may ginagawa kami, hindi lang nila alam. Kasi di naman namin kailangan ipagkalandakan na itong pinagdadaanan namin, ito yung mga ginagawa namin. Pag pinaalam kasi namin yun, pinapaalam namin sa demonyo ang strategy namin. Kaya silently, we are working hard. Aside from praying to the Lord, nagtatrabaho kami kung saan-saan kami pumupunta. Gumagawa kami ng paraan. Pero nagpatinag ba kami doon sa mga binabato sa amin na wala kaming ginagawa? Hindi, sapagkat alam namin ang laban namin. We are standing in the position of being victorious. Lumalaban kami. Pero when the time po na alam namin, nagawa na namin lahat, may mga tao na kaming kinausap, may nangako sa amin, pero pagdating ng panahon, wala. Ang dami namin kinausap. Dumating kami sa punto, Lord, ginawa na po namin ang best namin. Siguro it's about time, Lord, take over. Yun yung advantage natin mga Kristiyano. Pag sinabi natin sa Lord, Lord, please, take over nyo na po. That's the time na mas makikita mo na puputulin na ng Diyos at ibibigay na niya sa iyo ang tagumpay. Pero nakipaglaban ka. Hindi ka naghintay lang. Amen? Kaya po nakikipaglaban po tayo. Ganun po ang pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Tandaan po natin ito.
The promised land was different from Egypt. The Israelites were delivered from Egypt, but promised land required taking dominion. At yun po yung ginawa ng Israel through the leadership of Joshua. At ganun din po ang gagawin natin. Para makapasok tayo sa promised land at i-dominate natin yung mga pinangako ng Diyos sa atin, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magbabad sa presensya ng Diyos. Sabi rito, battles are not the same as bondage. Okay? Yung labanan ay iba po doon po sa bondage or yung alipin. Okay? Kasi sabi ko kanina, sabi rito, engaging in a battle is designated only as a privilege of those free people. So, ibig sabihin, kapag nakikipaglaban ka, pribilehiyo mo yan, binigay sa iyo ng Diyos through the power of the Holy Spirit because you are being set free. Kaya kung hindi ka po nakakilala sa Panginoon, hindi ka nakikipaglaban, you are alipin. Slave kayo. That's why bondage is bad, but battle is good. Bad talaga ang bondage kasi wala ka pang grace ng Diyos. Alipin ka pa ng demonyo. Pero pag nakalaya ka na dahil pinalaya ka ni Kristo, na-recognize mo ang kanyang kagandahang loob, nasa laban ka. But your battle now is good. That's why sabi ng Romans 8:29, for all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Ang lahat ng bagay pinaglalakip-lakip ng Diyos, pangit, masama, para praising. Para saan? Para sa ikabubuti ng mga taong tinawag niya at nagmamahal sa Kanya. Because nagmamahal ka sa Diyos at tinawag ka ng Diyos, ano man ang laban pinagdadaanan mo ngayon, your battle is good. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, your battle is good. Yun ang laban natin. Mabuti yung laban na tinatahak natin because we are saved. We are delivered by God. Bondage makes you a slave, but battles make you a soldier. Sa bondage, ginawa kang alipin. Pero sa labanan, nakasama mo si Kristo, you are a soldier. Nakita mo yung kapangyarihan ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Pwede naman gawin ng Diyos na i-control na lang tayo eh. But because of yung hindi maarok na karunungan ng Diyos, talagang sinama niya tayo. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na ma-experience natin yung kanyang naranasan. Kasi ganun niya tayo kamahal. Kaya po yung mga magulang na totoong nagmamahal sa anak nila, halimbawa, ganito tayo, meron tayong kasabihan na deception. Nung ikaw po ay pinanganak po, halimbawa, na mahirap, ang pangako mo sa sarili mo, magsisikap ako. At pag nakapagtapos ako ng pag-aaral at nagtagumpay ako, hindi ko ipaparanasan ako ang naranasan ko. Di ba? Common. Tama naman sana. Pero because of that principle na nagiging deception po sa mga tao po, kahit Kristiyano na, ayaw natin ilagay ang anak natin sa training. May katulong tayo sa bahay. Ang anak natin, pagising, pakakain, iwanan ng kinainan, balik na dun sa higaan, lalo ngayon magsa-cellphone. Do you think tinitrain natin ang mga anak natin? Hindi. Kaya totoo po yung kasabihan na kung nasanay ang anak mo na laging may kotse, subukan mo naman pasakayin mo siya sa jeep. Nang mabalansin niya yung kanyang feeling, mabalansin niya po yung emotion niya na ganito pala ang pakiramdam ng sumasakay sa jeep. Ganito pala, kung ang anak mo ay nasanay po siya na pinaghahainan, ilagay mo naman siya na siya naman yung maghahain. Siya naman yung maghuhugas. That's why discipleship making yun eh. May training talaga to possess the promised land. At kapag hindi natin ginawa yon, maraming taong ganyan. Kunting madapa lang yung anak, grabe na, di ba? Pero makikita natin yung ginagawa sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos. Yung mga totoong nagmamahal sa kanilang anak, hindi sila natatakot ng anak nila dumaan sa kahirapan or sa challenge. Kasi nakabantay naman sila. Ganon din po ang Panginoon. Hindi lang niya tayo niligtas para magsunod-sunod na lang sa Kanya, sa gusto niya. Inilagay niya tayo sa kaligtasan at pinakawalan niya tayo under sa Kanyang protection. Kapag tayo po ay nakikinig sa Kanya, nararanasan natin ang protection niya. Pero kapag tayo lumalayo sa Kanya, pinapahintulot ng Diyos ang consequence ng pagkakamali natin. Pero nandun pa rin yung pagmamahal niya. Kasi the moment na lumayo ka sa Kanya, hinahanap-hanap ka niya. Kaya lang, hindi niya pwedeng gawin na hilahin ka, balik ka agad. Kasi hindi ka matututo. Kaya pansamantala, masakit man sa kalooban ng Diyos,
pinapawalan ka pansamantala para ma-experience mo yung wilderness. At kung totoo kang nakakilala talaga sa Diyos, kahit nasa wilderness ka, nararanasan mo yung parang pait ng pagkakamali mo, mararamdaman mo pa rin na babalik ka sa Diyos. Parang yung prodigal son, di ba? Gusto lang niya yung pera, akala niya masarap ang maraming pera, kinuha niya ang mana niya, lumabas siya sa presensya ng kanyang tatay. Pero ang pinakamaganda, kahit siya'y lumabas, nung siya'y naghihirap, na-realize niya, teka lang, ang tatay ko ang yaman-yaman. Yung mga katulong namin, nakakain sila ng maganda. Samantala ako dito, kakainin ko na pagkain ng baboy. Babalik ako sa tatay ko. Kahit tira-tira na lang, magiging alipin na lang nila ako, katulad ako ng mga slave doon. Pero hindi ganun ang plano ng Diyos, di ba? Pagbalik niya, dahil nagbalik loob siya sa kanyang tatay, kung ano ang position niya that time, binalik uli siya. Ganun kamahal tayo ng Diyos. Pero mapala din yung mga tao na talagang nagsisikap na kung pwedeng wag na lang sanang lumayo sa Diyos. Pwede naman. Magbabad lang talaga tayo sa salita niya. Since the day that you have accepted Christ as your Lord and Savior, ang panalangin ko, that's also my prayer. Na simula na kinilala akong Panginoon, wag ko pong maranasan na makabalik ako sa wilderness ulit. Magiinom ulit ako, maglalasing ulit ako. Tapos marirealize ko, ay mali pala yun, babalik na naman ako. Ayoko nang ganun. That's why that's my prayer. Lord, wag na. Kaya nagsisikap akong magpagamit sa Diyos. Kasi that's the only way. Kasi pag hindi ka nagpagamit sa Diyos at nagpagamit ka doon sa desire ng puso mo, 100% mawawala ka sa Diyos. But my prayer, sabi ko, Lord, kaya ang lagi kong condition, kahit naging professional na ako, kung yung trabaho na ibibigay sa akin ay maglalayo sa akin sa Panginoon, wag na akong magkaroon ng trabaho. Dahil alam ko, saan man ako naroroon, hindi ako pababayaan ng Diyos ko. That's why, sa biyaya po ng Diyos, to God be the glory, since the day that I accepted Christ as my Lord and Savior, and I'm praying until the last breath of my life, nawa, nandun pa rin ako na naglilingkod sa Diyos. In Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Bondage make you a slave, but battles make you a soldier. A renewal of mind is required to accept the fighting a battle from a place of victory is good. Kailangan, that's why sabi ng Romans 12, 1-2, be transformed by the renewing of your mind. Ang ibig sabihin, pag na-renew kasi ang isipan mo, doon mo lang matatanggap, doon mo lang mai-enjoy yung laban na pinagdadaanan mo because you are fighting in the position of being victorious. Kaya kahit nahihirapan ka, nasasaktan ka, hindi ka tumitigil, lumalaban ka because alam mo, ang dulo nito, tagumpay. Tama, tagumpay to. Lalo na, alam mo, wala ka namang ginawang mali. Pero bakit ka na doon sa bingit ng alanganin? Lord, hindi mo pwedeng questionin ng Lord because that's His sovereignty. Maaring sinusubukan ka ng Diyos kasi mayroon siyang mas malaking ipapangako sa iyo or may malaki siyang ipagkakatiwala sa iyo. Lagi natin tatandaan, ang Diyos, bago siya magpala, susubukin ka muna niya kung karapat-dapat ka sa pagpapala. Kaya ang tanong, ano yung mga prayer ninyo na hinihingi ninyo sa Diyos na malalaki? Maghanda kayo kasi ihahanda kayo ng Diyos dun sa pangako na yon. Gusto mo ng malaking pagpapala, pero ayaw mo naman ng training. Kaya bantayan yung panalangin nyo. Kasi pag nanalangin kayo ng isang bagay na hinihingi nyo sa Diyos, may kapalit po yan na testing. Para maging karapat-dapat ka when the time na yun ay para na sa'yo. That's why sabi ng Ecclesiastes 3:11, He made all things beautiful in His time, not in your time. Naghihingi tayo ng time frame sa Lord. Lord, in 5 years, ganito na ako. That's only your goal. Tanong, yung ba ang goal ng Diyos para sa iyo? Walang masamang mangarap, walang masama mag-set ng goal, but you have to connect it to the goal of God. Hindi ka pwedeng magplano para sa sarili mo. Ang plano mo dapat laging konektado doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. That's why, ang plano mo back up by the Word of God. God says, ganito, kaya ganito ang plano ko. At meron kang mentality na ang Diyos pa rin na may sovereignty sa iyo. Bagaman nakakonect sa salita ng Diyos, hindi man siya mag-fall according doon sa schedule na ginawa mo, okay lang because He made all things beautiful in His time. Tuloy-tuloy ka pa rin.
Yung time na hindi mo na inaasahan, kasi alam mo, tanggap mo yon, that's the time na surprise ka ng Lord. Di ba? Grabe nakakamangha talaga ang Diyos kung makikilala lang natin sa malalim na kaparaanan. And sabi rito, when you get saved and delivered, battles don't stop. It's just the beginning. Simula pa lamang po yon. In deliverance, sabi ron, in deliverance, God works for you. Ang Diyos ang nagtrabaho para sa iyo nung deliver ka niya. Katulad po doon sa Ehipto. But in dominion, He works through you. Nagtatrabaho ka, pero back up ka ng Espiritu ng Diyos. Not according to your concept, but according to the leading of the Holy Spirit. Tama? Kasi hindi ka magkakaroon ng dominion without the power of the Holy Spirit. And sabi rito, at alam na alam po ito ni David. Anong sabi po ni David sa Psalms 144 verse 1? Natatapos na po ako. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Alam na alam ni David na purihin, pagpalain ang Diyos na aking sinasandalan. Ang Diyos na aking sandigan sa ibang translation. Sabi ron, who trains my hands. Train. Hindi sinabi, who give me. Who trains my hands for war. May laban. And my fingers for battle. Ganon din po tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tinitrain tayo ng Diyos ang ating mga kamay para makipaglaban sa gawa ng demonyo to take the dominion. Sabi niya, God does not deliver us from battle. Hindi tayo dineliver ng Diyos from battle, but He trains us for the battle. Kaya pag Kristiyano ka na, may pinagdadaanan ka na laban, sasabihin mo, Lord, ialis mo na po ako sa labanan na to. Mali ang panalangin mo. Sa halip, ang sabihin mo, Lord, strengthen me. Give me wisdom in fighting this battle because I know I am positioned in the victorious place. But Lord, I need your wisdom. I need your strength. I need your leading. Lord, lead me, O Holy Spirit, to fight this battle. Hindi yung, Lord, ialis mo na ako sa laban na to. Hindi ka ialis ng Diyos kasi hindi ka matututo. But instead, acknowledge the presence of God. What is your teaching? Anong tinuturo mo sa akin, Lord? Why I'm here? Help me to realize. Help me to understand. Ganon yun. Para pagtapos ng laban, graduate ka na doon. Meron kang reward. Hindi ka na uli babalik sa laban na yon kasi pinagtagumpayan mo yon. Parang ating training. Pag ikaw ay nag-undergo ng life class, pag natapos mo ang life class, hindi ka na babalik uli para sa life class. SOL ka na. May level po yan. Ganon din po sa spiritual life. Pag mayroon ka isang malit na bagay na napagtagumpayan mo, hindi mo inatrasan, nilabanan mo sa tulong ng Diyos, nagtagumpay ka, may reward ka sa Lord. Ang reward mo, level up na laban. Hindi pahinga. Kasi ang pahinga po sa mga Kristiyano, pantay na ang paa. Tayo po ay tuloy po sa laban. That's why life is a battle. Nakita niyo yung context ng Kristiyano, ang pagiging Kristiyano natin? Kaya wag ho tayo alam niyo yon, yung magre-relax. Ang ibig ko sabihin mag-relax, hindi na tayo pupunta doon sa mga bagay na gusto na. Hindi, ang ibig ko sabihin, huwag kayong mag-relax sa pagbabasa ng Bible. Basahin nyo talaga ang Bible day and night. At kung may bakanting oras kayo sa opisina ninyo dahil free time ninyo, then instead of using your cellphone at maglalaro ka ng kung ano, read your word, the word of God. Because that's the life of being a Christian. Tama? Ganun po yun. Kasi mayroon pangako ang Diyos sa atin. And sabi rito, because of the God trains us for the battle. Hindi niya tayo inalis sa battle, but He trains us for the battle. But because of the cross, yung ginawa ng ating Panginoon, we don't fight for victory, but we fight from victory to victory. Ayan. Whether you like it or not, mga kapatid ko po sa Panginoon, you are in the battle. And the only way to win the battle is to fight the battle. Kaya engage ka sa warfare. Kaya po ang Israel po, na makapasok po sila sa Promised Land, kahit na doon na sila sa Promised Land, kailangan pa rin nila laging makipaglaban.
Kasi minsan ang context po, pagkakaintindi natin, pagpasok ng promised land, tapos ng labanan. Actually, the battle is just begin. Nagsisimula pa lang kasi idodominate mo pa lang, pipitasin mo pa lang isa-isa yung mga pangako ng Diyos para sa iyo. At para mapitas mo yun, makikipagbaka ka. But don't worry, kasi sa pakikipagbaka mo, kasama mo ang Espiritu ng Diyos. Pero hindi mo siya makakasama kung hindi ka sa Kanya nakikipag-usap. Amen? Kaya po, I am praying po na bago natin matapos to, I just hope and pray na talagang makapag-transition tayo from being delivered to become to dominion. Na tayo mismo magdodominate. Hindi na tayo matatakot sa laban sa buhay. Hindi tayo matatakot sa dilim. Hindi tayo matatakot sa gawa ng demonyo. Bagkos alam natin kung paano sa labanan. Why? Because marami tayong salita ng Diyos na bit-bit natin. Ang paraan para talunin ang kaaway, salita ng Diyos sa pangalan ni Kristo. And because you are, sabi ko kanina, balot ka ng dugo ni Kristo. Kaya makita ka pa lang ng demonyo, takot na siya sa'yo. Kaya lang, dahil hindi mo alam, katulad nga ng kwento ko kanina, pareho kayo tumatakbo. Nagtatakutan kayo sa isa't isa. Pero habang natatakot tayo sa isa't isa, pinagtatawanan tayo ng demonyo. Kasi para tayong foolish. Tama? Kaya po, ang challenge po sa atin ngayon, trabahuin po natin ang pakikipag-usap sa Lord. Even sa mga leaders, kung hindi man sinecheck ang inyong devotion, hindi kayo nagdi-devotion para ipacheck lang sa mga leaders. Nagdi-devotion kayo kasi gusto nyo magpalalim sa Diyos. Kung hindi man kayo sinecheck, kasi nagtitiwala sa inyo ang mga pastors ninyo. Pero kung may leading ang Diyos na ibalik natin yon, wala tayong ibang gagawin kundi sundin ang leading ng Lord. At sa atin po, na hindi po nakakarating sa mga leaders yung mga devotion po ninyo, I just hope and pray na makita po niyo yung sense of urgency nung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi the fact na tinawag kayo ng Diyos, may plano ang Diyos para sa inyo. At para matagpuan ninyo yung plano ng Diyos para sa inyo, kailangan nyong makipag-usap sa Diyos para maintindihan nyo kung anong plano ninyo. Kasi may mga tao kayo na palalayain gamit ang buhay na niligtas na binigay sa inyo ng Diyos. At kapag hindi po natin yan tinanabaho, pag namatay po tayo, mayroon tayong unfinished business. That's why ang lagi kong panalangin, Lord, kung kukunin nyo na po ako, nawa wala akong unfinished business. Nagawa ko ang lahat ng pinagawa nyo, that's why kinuha nyo na ako. Pero hanggat hindi pa natatapos, hanggat may layunin pa ang Diyos para sa atin, kahit uugod-ugod na tayo, bubuhayin pa tayo ng Diyos. Kasi may plano pa siya para sa atin. Pero kung oras na, lalo na kung wala kang ginagawa, mas maganda pa kunin ka na ng Diyos. Kaysa matalisod ka at mapunta ka pa sa impyerno. Yun yung danger eh. Sa labis na pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi ko po yung tinatakot. Pero sa labis po na pagmamahal ng Diyos, minsan po may mga, I still remember, ito po ako magtatapos. Kasi nagtatanong ang family Abendaño, nagtatanong ang family namin, bakit at the age of 37, bakit kinuha na ng Lord si Kuya Pay? At ang hirap sagutin, kasi naglilingkod naman tayo sa Panginoon. Pero bakit parang mayroon tinatawag na premature death? Kasi pag may premature death, yan po ay may gawa ng demonyo. Ibig sabihin, demonyo ang naging orchestrate niyan. Kasi hindi plano ng Diyos mamatay po nang maaga tayo. Ang plano ng Diyos, mahaba ang buhay natin para makapaglingkod tayo sa Kanya. Pero alam niyo, ang nag-comfort po sa buong pamilya, yung sinabi ni Pastor Greg sa family. Sabi ni Pastor Greg, Siguro may idea ang Pastor Greg kung ano na yung tinatahak na landasin ni Kuya Pay. Kaya sabi niya, napakabuti ng Diyos sa pamilya Abendaño. May dahilan ng Diyos kung bakit at the age of 37, kinuha na siya. Kasi kahit naman siya mabaril, pwede naman siya mabuhay eh. Kung kalooban ng Diyos na mabuhay siya. Diba? Patay nga, binubuhay eh. Pero sabi ng Pastor Greg, napakabuti ng Diyos. Kaysa si Pay ay
masadlak sa kamunduhan, kaysa si Pay ay masadlak sa impyerno dito sa lupa. Sa pagmamahal ng Diyos sa inyo, ng mga nananalangin patungkol sa Kanya, mas minaigi ng Diyos, masakit man, mas maigi na kinuha na siya ng mas maaga, kaysa naman mapunta siya sa impyerno. Kaya po, kapag wala na pong layunin sa puso natin, patungkol sa Diyos, magbantay po tayo. Sa pagmamahal po ng Diyos sa atin, baka kunin na rin po tayo. Kaya po, bigyan natin ng kabuluhan yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Magpagamit tayo sa Diyos sa anumang kaparaanan na pwede natin magawa. And I believe, ang bawat isa sa atin na nagtanggap sa Panginoon, meron tayong kanya-kanyang anointing. Pagamit natin yan sa Diyos. Huwag tayong magpagamit sa demonyo. Magpagamit tayo sa Diyos. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po'y tumayo lahat. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Bagaman mabigat po yung mensahe, Lord, na binigay niyo po sa amin. Pero maganda na po ito, Lord, sapagkat sa gayon po ay malaman po namin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan po ang isang magpapalaya sa amin. And I just pray, Lord God, na nawa po sa amin pong mga napakinggan at sa amin pong paghimay po ng topic na to about fight back, moving from deliverance to dominion, Lord. Nawa, Lord, 100% po, Panginoon, ang mga tinawag mo po sa bulwagang ito, na tinawag mo po sa ubasang ito, ay talagang makapag-transition kami, Panginoon, from being delivered to being possessing, Lord, the authority that you have given to us, Lord God. Kaya, Lord, salamat po. Gawin mo kaming mabunga para sa iyong kaluwalhatian at ang espiritu po ng barrenness, Lord, ay itinatali namin sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy namin pinapakawalan ang espiritu po ng fruitfulness sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sapagkat alam ko, Lord, ang bawat isa ay tinawag mo po upang maging kasangkapan po ninyo para magpalaya ng mga tao na nasa land of slavery, Panginoon. Katulad ni Moises, ang bawat isa sa amin ay tinawag mo pong parang Moises din sa bawat lugar na amin pong kinabibilangan upang palayain ang mga tao doon mula sa gawa ng kaaway, madala po namin sila sa liwanag na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, make us always aware sa mga bagay na to, nang sa gayon, Panginoon, makapag-respond kami positively according to your will and according to your purpose. Maraming salamat po, Ama. Ikaw po ang maluwalhati. Ikaw po ang naparangalan. At I just pray, Lord, ng bawat isa sa amin ay patuloy mo pong kakausapin at patuloy na iingatan sa lahat po ng aming takbuhin. Salamat, Ama, sa iyong papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And it's giving time. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's giving time. Ayan, so I would like to share with you before we give, while you are preparing your gifts on offering to the Lord, I would like to share, di ba po, operate in this life, we need money. Do you agree? Para mabuhay, magkaroon ng magandang edukasyon, maabot ang pangarap, makapagpaaral, makapagpatapos ng anak, makapagpakasal, magkabahay. All those things requires money. Di ba po? And as a young adult, I think this will be the first time for me to share about tithes and offerings. So, as a young adult, I grew up in the church. Maybe, isa dito sa mga tanong ninyo, I wonder sometimes why money is involved in the church. They said, in order to be prospered, we have to give. Baka isa din yan sa tanong ninyo. And then, tanong ko, does God need money? Is our time and effort not enough? So yun yung mga tanong sa isip ko habang lumalaki ako sa church. Then I realized, mali pala yung tanong ko. Because the Lord doesn't need money. Instead, it is our benefit na natuturuan natin yung puso natin to surrender our control and entrusting Him with the life that we want to build. So this morning, I would like to share this verse in Proverbs 16:3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Amen? So,
Di ba po, kailangan natin ng money. And in order for us to do that, we have to trust the Lord na hindi lang in our own strength, kaya tayo nagpapakandakuba magtrabaho, but it is with the intervention of the Lord kung bakit tayo pinagpapala. Amen? Ayan. Because He said in His Word, He has great plans in our life that includes financial blessing. So sabihin mo sa katabi mo, tara, tayo magbibigay kay Lord. Hindi yan para sa Kanya, kundi para sa iyo. Dahil tinuturuan natin yung puso natin na mag-surrender sa Lord. Amen. Sige, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Taas po natin yung pagkakaloob po natin ngayong umaga na ito. And now we have a new perspective that I am giving because I am teaching my heart to trust the Lord in this aspect of financial. So let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito, Lord God, na pinagkaloob niyo kami ng buhay, Lord God, at patuloy na kalakasan, Panginoon, para magtrabaho, Panginoon. Lord, tinuturuan namin, Panginoon, na sa umaga na ito, ang puso namin, Lord God. It is our act of gesture, Lord God, that we surrender, Lord God, the control in our life, Panginoon. Because kahit may trabaho kami, Panginoon, kayo pa rin na nagbibigay ng kalakasan para kami makapagtrabaho. Kayo pa rin, Panginoon, na nagbibigay ng blessing sa company, Lord God, na pinagtatrabahuan namin, Panginoon. Lord, we are not in control of our lives. But Lord, here we are, giving these gifts to you, Lord God, as offering and surrender and entrusting you with our life. Lord, we pray, Lord God, for our church members here, Lord God, who is struggling financially, Lord God, struggling in their careers, Lord God. Lord, intervene in their lives, Lord God. Lord, teach them, Lord God, to trust you, and you have a great plans for them, Lord. We praise you, Lord. We honor you in these gifts. In Jesus' name we pray. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman, di nagbabago. Ikaw tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. May pagpala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, yan, tayo po natin tumayo. Tayo po ay magpuri muli sa bangon. Yahweh, Yahweh, sa nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ikaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Yumuko po tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito at salamat po sa biyaya po ng pagkakataong ito, Lord God, na kami po ay makapanambahan sa iyo, Lord. Salamat po. Alam namin, Panginoon,
na napasaya ka po namin sapagkat kami po ay nakaganap, Lord, sa pagkatawag niyo po sa amin. Katulad ng sinabi niyo po sa Hebrew 10:25, Lord. Salamat, Lord, kung paano, Panginoon, ang mga salita mo na napayag sa oras na ito ay patuloy po itong magrema at patuloy po, Lord, na tumubo po sa matabang lupa, Panginoon, ng aming puso. At patuloy, Panginoon, na tunay pong makita sa amin ang tunay pong mananagumpay sapagkat ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran ay Diyos na matagumpay. Kaya, Lord, sa anumang aspeto ng aming buhay, I continuously declare, Lord, that we will always victorious in the name of Jesus. Kaya, Lord, patuloy kaming babalik, Panginoon, sa bulwagang ito upang patuloy na sama-sama, Lord, na patunayan at pasalamatan ka, Lord, na aming Panginoon at sa aming pong paglakad, Panginoon, sa buhay na spiritual, sa buhay po na bilang isang Kristiyano, Lord, tunay po na maluwalhati ka po at marami kaming mga tao na ma-influensyahan positively, Panginoon, at madala po namin sila sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama, at sa lahat po ng aming kabuhayan, patuloy namin ito tinitiwala sa inyo. Sa lahat ng aming trabaho, mga ginagawa, tinitiwala namin ito sa iyo. Kasangkapanan niyo po ito upang maganap pa rin namin ang pagkatawag niyo po sa bawat isa sa amin, saan man kami naruroon. Salamat, Ama, at kung paano, Lord, na iningatan niyo kami sa pagdako sa lugar na ito. Gayon din, Lord, dalangin po namin ang iyong maingat po na paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa aming pagbalik sa aming mga pansamantalang tahanan, ay tunay pong maranasan po namin, Lord, sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw po ang lagi po namin kasama, di mo kami iniiwanan at di mo kami pinapabayaan. Maraming salamat po, Ama, maging mga kapatid po namin sa online. Patuloy mo rin sila katagpuin, Panginoon, ano man po ang kanilang mga panalangin, ano man po ang kanilang mga long-standing prayer, Lord God. Patuloy mo po itong kasangkapanin. Ganapin niyo po ito, Panginoon. Nakikisa kami maging sa kanilang mga panalangin, Panginoon. At one of these days, Lord, kami po ay magkadaupang palad, Panginoon, at magkasama-sama kami sa face-to-face, Lord, na pagdiriwang ng pagsamba sa iyo, sapagkat tunay, Panginoon, na napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Walang bagay na mahirap sa iyo. Nothing is impossible with you, Lord God. Kaya, Lord, salamat po, Ama, at sa aming pansamantalang pag-iwawalay, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagliligtas ng Diyos Anak, ang aming Panginoon si Kristo, at ang patuloy po na gabay at pagpisa ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Ayan, tapos na po ang ating pananambahan ngayong linggo.